Opo. Siya ho ba ay talagang hindi po magpapakita sa hearing na ito? Kasi sa gitna ho ng trial, nakakapag-abroad siya eh. Na para bagang ang impresyon Opo. po sa marami wapakels, no? Tuloy lang kayo dyan, ako, biyahe lang ako dito. Ay, hindi naman po. I think kailangan natin malinaw yan sa ating mga kababayan. No? Yung kanyang mga biyahe, kasama na po dyan yung mga meetings and invites na nakukuha niya galing sa ating mga Filipino communities abroad. No? Ngayon, pagdating naman po sa legal team, she is very much involved. Kasi, in fact, araw-araw talaga kaming magkausap at ako naman hindi mambobola sa inyo. At in fact, kahapon lang magkausap kami no, several times a day. Naku, may banat ho itong si Atty. Tolosa. Tagapagsalita ho ng prosecution panel dyan sa impeachment trial nitong si VP Sara. Ang sabi ho niya, the prosecution says burden of evidence now shifts to defense in impeachment trial. Palakpakan ho natin. Hindi tayo abogado pero base sa ating nakikita, wala pa hong nasisip dito. Kasi wala pa hong nai-establish na talagang merong threat na tinuran itong si VP Sara. Conditional, oo, meron. Pero yung diretsahan na, ika nga, pati yung kadramahan na involving national security. Yung sinasabi nitong si ano, wala ho ganon. Katanghisi po ng mga adik yan. Ang tawag ho natin dyan sa statement na yan, itong si Atty. Tolosa, damatibag epek. Oh, yan yun. Damatibag epek. The addict effect. Yan na ho yun. Napagsalita lang ho nila dyan, si Hilong Kalilong, etong si Lotok, at ang pinakamabigat nilang sinasabi na nagsalita dyan sa grave threat na yan, etong si Matibag. Ngayon, yung burden of evidence, nag-ship na papuntang defense. Palakpakan ho natin. Ano nangyari dito? Pamira, wala pa nga kayo na-establish eh. Yung nga mga manunood, binabasa natin yung mga comment nila. Ang sinasabi, yung banat ni VP Sara, grave threat talaga. Pero dito, dahil nga damatibag ipek ang ipinapairal nila, nag-ship na daw ho. Pero bago yan, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Interview naman ho. Itong si Atty. Michael Poa dito kay Manong Ted Filon ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Wala ho tayong maraming sesegwayan. Re-rekta ho kagad tayo sa kanilang naging panayam dito kay Atty. Poa. Game. Nasa linya ngayon si Atty. Michael Poa para po naman sa panig ng defense. Yo! Nasa ganun hindi tayo masabihan na one-sided. Palakpakan ho natin ito si Manong Ted Filon. Okay, girl, go ahead. Go ahead, girl. Magandang umaga po, Attorney Michael. Attorney? Manong Ted at hello, magandang umaga. Good morning. Manong Ted Opo. at Ma'am Sasha. Good morning po. Attorney Michael, nandito na po tayo no next week. Ang discussion po ay tungkol po dito sa confidential funds ni VP Duterte. May haharap po silang witness from Land Bank. Paano po ito pinaghahandaan ng defense team? Well, sa amin naman po, pagdating naman po sa Land Bank, siyempre ang assumption natin is it will be authentication of certain documents, katulad ng mga cheque po siguro. So tayo, of course, meron tayong mga ina-anticipate na rason or purpose kung bakit sila i-represent at tayo naman po ay ready mag-cross-examine kung sa tingin namin ay kinakailangan pa. Kung hindi naman po kinakailangan mag-cross-examine, we can also forgo. Depende po yan sa magiging nature ng kanilang testimony. Oo. Pero attorney, tungkol po doon sa iba pang bank records na pag-uusapan dito ni VP Sara, may idea na po ba kayo kung alin-alin doon sa mga bank records nila nung kanya pong asawa na si Attorney Mans Carpio ang posible po maipakita dito? Except po doon sa mga na-deny na ng impeachment court? Opo, pagdating po naman sa confidential funds, it will not concern, no? I'm not sure if I understand the question. But pagdating po sa confidential funds, it will not concern any of the bank accounts of the Vice President, no? It will just be yung sa OVP and perhaps sa DepEd, no, na mga cheque. Pero pagdating naman po dun sa sinupina ng impeachment court, yun pong yung mga bank account numbers, hindi naman po natin alam pa sa ngayon kung yun talaga ay nasa pangalan nila o hindi. It will depend dun sa magiging response ng banks po. And I think the deadline is July 30, if I'm not mistaken, dun sa nabasa ko sa
tupina na nakita ko kahapon. Oo, attorney, aside po doon sa mangyayaring hearing next Yeah. week which is scheduled ng July 30, nakita niyo na rin po ba from the defense side? I don't know if okay po na i-share niyo to sa amin kung sino-sino pa yung ibang witness na ihaharap na may kinalaman po dito sa confidential funds. For next week, yung ihaharap po nila ay 2 bank representatives. Yun po ang lumabas, no? And then, initially, merong mga COA representatives pero hindi pa yata sila next week. So, hindi ko po alam, ano po kasi prerogative ng prosecution kung kailan nila gustong i-schedule yung mga iba pang testigo. But initially, talagang for Wednesday, I believe 2 bank representatives. Tingnan lang po natin kung matatapos by Wednesday yung 2 bank representatives or isa lang. At ang inaasahan po na kaugnayan nun ay dun sa confidential funds lamang. Yes, opo, kasi nandito na po tayo sa Article 1, which is yung confidential fund. At yun po yung magiging nature and scope ng kanilang magiging testimonya. Nakapag-usapan na po ba ng defense team kung sino po ang haharap sa inyo po mga abogado dito po sa Article 1? Yes po, meron na po. Although hindi po talaga kami nagdi-disclose kung sino. That has been our policy. Usually kahit po minutes before the trial, pag tinatanong kami ng ating mga kasamahan na media sa Senado, hindi po talaga kami nagdi-disclose. Kumbaga part na rin po ng strategiya natin Yes na po. hindi natin dinidisclose beforehand kung sino yung mag-cross-examine. So ito isa sa mga aabangan. Tungkol po dun sa naging pahayag naman ni Senator Chisa Escudero, natanong din namin ito kanina doon kay Attorney Tolosa, magbabago po ba ng spokesperson sa panig po ng defense or kayo pa rin po ang haharap sa mga panayam? Well, sa ngayon po, status quo muna tayo. Ako pa rin po. No? Siyempre po, nabanggit ko rin ng isang araw na this had to be discussed with the Vice President. Ngayon, siguro, I'll be very candid and honest with you. As you know, I've always been very direct. Nakausap ko na rin naman po ang ating Vice Presidente dito. The initial reaction, siyempre, is that she's inclined na I stay on as lawyer more than anything, no? So, kung kinakailangan man talaga mag-appoint ng bagong spokesperson, then perhaps that's something we will have to look into in the following days. Pero sa ngayon kasi, wala pa po kaming naiisip, no, na maaring humaligi. So, status quo muna. Mahirap po mahirap yung trabaho niya tong si Attorney Powa. Dapat talagang ang papalit sa kanya ay talagang merong malumanay na tono, merong mapasensyang pagsagot sa mga misang walang kapararakang tanong na ibabato sa kung sino mang papalit dito kay Attorney Powa. Na tayo until such time na talagang kinakailangan namin or makahanap na kami ng maaring tumayo rin pong spokesperson outside of the legal team. Kasi yun yung naging advice, no, sa atin ng ating butihing presiding officer. At yun naman po, I believe is out of pure concern dahil nga medyo we skirt contempt every time nagpapa-interview kami. Yes, Although in fairness to Attorney Tolosa, I think both of us nag-usap rin kami. Pareho naman kaming nag-iingat talaga. Yes, sir. Yes, sir. Attorney, I hope you don't mind me asking about expenses, ha? Opo. Kasi alam nyo, Sige po. hindi ho natin maitatanggi, no? Kakibat nito pong prosesong ito ay ang gastos, no? Opo. So unahin ko po itong gastos dito po sa inyong pagkain, snacks and everything and beverages. Yung sulat po ni VP Sara, ano pong sabi ho sa inyo? Meron na ba kayo napag-usapan kasi disapprove ba ho ito ng Senate leadership? Opo, actually, kahapon lang po, no, kinausap ko rin yung OBP dahil hindi ako makapagsalita kung ano yung, dahil di kami na-involve po dyan sa naging pag-uusap nila. As I understand it, talagang it was a letter from the OBP and I think may discussion na nangyari, meeting na nangyari with Secretary Bantug also regarding that matter on the food. Ngayon, sa tingin ko naman po, no, and I think I'm just speaking from my own perspective and opinion, which is out of concern dahil nga yung pagkain naman namin is wala naman pong ibang sumasalo niyan, talagang kanya-kanya, kumbaga. At lately, syempre, kung may personal na gastos, hindi naman po nagiging gastos ng OVP or any government fund. So I think it was just out of concern na nagtanong kung maaaring ganon. Ngayon, kung hindi mapagbibigyan,
sa parte lang po ng defense team, wala naman po kaming problema dyan. Sanay naman po tayo dyan. In fact, yung pagkain naman, kahit ako personally, minsan, lalo na pag ako yung nakasalang, hindi na rin ako nakakakain. Diba? Opo. Dahil may mga last minute pa tayo na preparation. But yun po lang yung alam ko sa ngayon, no? And that's why I've been directing the media questions to OVP dahil hindi po talaga ako naging involved Sige. sa preparation ng letter or sa meeting mismo. Sige po, tatawag ko kami sa OVP para po sa kaukulang pong sagot. Ilan po ang kabuuan ng team ninyo? Abogado, assistant, etc. Ilan kayo? Opo. Sa ngayon po, yung sa lawyers, 16 po kami no na lawyers. Again, inexplain ko na kasi may law firm kaming engaged. So, siyempre karamihan doon either associates ko or associates nila. And then meron din kaming tatlong staff na tumutulong. Yung isa na diyan po yung media. Dalawa diyan yung media relations ko. So, yun po yung kabuuan ng team. Opo. So, ito hong mga kayo, no? Yung mga private lawyers na tumutulong ngayon kay VP Sara. Opo. Sino po magbabayad na kanilang professional fee? Opo, well, yung of course we cannot disclose those matters, no. Pero general lang para masagot ko lang kayo, Manong Ted, no. This is personal on the part of the Vice President, no. Hindi to nanggagaling sa any funds of the OVP or any public funds kasi ito naman ay personal po sa kanya na hindi po to, kumbaga hindi po to against the OVP. So yung any professional fees kung meron man ay na po to, personal na po to sa Vice President. Hindi na po kasama ang OVP. Doon po sa punto nyo, kayo po sigurado, attorney, na hindi po gagasta dito hindi kukunin po sa budget ng OVP itong kanyang legal expenses. Considering din po naman na ang kanyang akusasyon din sa kanya, bahagi din po yung kanya pong term as VP. Opo, pero sa amin sa pananaw po namin kasi personal po kasi ito sa kanya mismo. Okay. No? So, as much as I'm aware of, hindi po talaga nagagastos ang OVP at pagdating sa mga professional fees kung meron man. Kami po, again, humihingi po ng pangunawa sa inyo, dito po sa issue po okay lang ng po. gastos kasi nga sa gitna po ng, di ba, ng napakaraming problemang pananalapi ng ating bayan, ito pong gastusin na ito na binabanggit din nga po ng Senado na ang dami ho nilang mga rerentahan ngayon dahil po sa pangangailangan po sa space. So ngayon po, Attorney Michael Powa, dito po sa kinakaharap ngayon ng mga napanibago pong artikulo ng tanggapan ni VP Sara, siya ho ba ay talagang hindi po magpapakita sa hearing na ito? Kasi sa gitna ho ng trial, nakakapag-abroad siya na para bagang ang impresyon po sa marami, wapakels, no? Tuloy lang kayo dyan, biyahe lang ako dito. Ay, hindi naman po. I think kailangan natin malinaw yan sa ating mga kababayan. No? Yung kanyang mga biyahe, kasama na po dyan yung mga meetings and invites na nakukuha niya galing sa ating mga Filipino communities abroad. No? Ngayon, pagdating naman po sa legal team, she is very much involved. Kasi, in fact, araw-araw talaga kaming magkausap at ako naman hindi mambobola sa inyo. At in fact, kahapon lang magkausap kami several times a day ukol sa mga, alam mo na, yung mga plano namin gawin para sa article susunod na article. And then, maliban po dyan, yung naman po, pagdating naman po sa pagharap niya sa impeachment court, kung sakali man ay iupo namin siya bilang testigo, that is something talaga that we will have to determine. Titingnan muna talaga po natin, Manong Ted, kung ano ang takbo ng presentasyon ng prosecution. Pero while we are not confirming that iharap namin, we are also not discounting that fact as of this time. Opo. Sige. So, sir, ano ba ang kasunduan po ninyo again? Article 2, no? Itong susunod, no? I'm sorry. Article 1, sir, yung susunod. Okay. So, Pagkatapos po kailan kayo as in kayo lang ho ang mag-present ng inyong side? Kailan mangyayari 'yon? Pag natapos na po ang prosecution sa lahat ng articles, as the rule stands now, I don't know if there will be changes in the future. Wala pa naman pong But as the rule stands now, para lang sa kalinawan ng lahat, as the rule stands now, tatapusin po muna ng prosecution lahat ng articles
they will be presenting their evidence in chief. Kumbaga, sila ang magrepresenta. And then once matapos sila, kami naman po ang magrepresenta ng aming ebidensya para din naman po sa lahat ng articles. Okay. Sa inyo pong panig, mga more or less, kailan po ang tapos nito? Meaning, bago ho, kumbaga, nailatag na ang lahat ng panig dito at araw ng paghuhukom dito, aabutin ba talaga ito ng Nobyembre? Sa akin, sa totoo lang, sir, yung November, possible talaga siya, no? For me, possible siya. But kasi they asked for around 62 days, although nabawasan ng konti dahil nagbawasan sila ng witnesses. Kami naman, ang sinabi namin is at least 30 days. So ibig sabihin, pwedeng lumampas sa 30 days. Pero sa totoo lang, ako personally, I'm hoping hindi na tayo umabot ng Pasko o kung kaya nga natin hindi umabot ng November, better, no? Kasi sa amin naman po, depende naman po sa tingin namin na nailabas nila ng mga punto. Kung hindi naman namin kailangan ng maraming witnesses, di na kami maglalabas. In fact, ang defense will always have the option of yung tinatawag nating demurrer, no? Technical po yan. Ibig sabihin yan, sa tingin namin, wala naman kayong napatunayan, so hindi na kami maglalabas ng kahit sinong witness. So, pwede rin po yan, no? So, yan po, it's all on the table, but I think we are all one. All parties concerned, the impeachment court, the prosecution, the defense, na kung pwedeng mapabilis. Okay. Siguro po mas maganda, mapabilis na natin at we can focus really on the real problems, no, of the country. Yes, sir. Bagamat ito po well, anyway. Grabe, napaka ika nga talagang itong kampo ni VP Sara, meron ho silang konsiderasyon. Hindi kagaya ng prosecution, talagang pwede nilang kalad ka rin ito hanggang 3 taon pa kahit tapos na ang termino ni Marcos Jr., kahit presidente na si VP Sara. Kung pwede lang impeachment, tuloy-tuloy ang mga yan eh. Ganyan ho sila kawalan yan. Attorney Powa, yung pong inyong pagpanik sa Supreme Court, kasi po, ang impormasyon ko, mukhang nagsisimula na yung mga bangko sa pagkakalap ng kanila pong mga hinihingi, no, ng court na mga bank records. Kailan kayo papanig po ng Supreme Court? Meron na ho ba kayong napagkasunduan po ni VP Sara dito? Opo, definitely kung papanik po tayo, it will have to be before July 30 kung sakaling gusto natin ng TRO. Kung hindi, mawawalang saysay na rin po yun eh. Pero sa ngayon po, we're not decided on going up. Siyempre kasi I don't want to say anything with finality, but as of the moment, we're not decided on going up. Kasi sa totoo lang, na-anticipate naman namin yung possibility na lalabas yan. At hindi naman namin kinakatakot yan. Ang worry lang talaga namin po in terms of going up, ang aminin ko lang, no, yung isang consideration lang namin is of course the private rights also that will be involved. Kasi pag binuksan mo yung bank accounts, kasama na po dyan yung mga third parties, hindi ba? Yung mga transactions with third parties na talagang wala namang kinalaman sa impeachment. So those are the things we are still considering. But as of this moment, no, although we are preparing for both scenarios, we are not decided yet on going up. Well, using your your defense na ito fishing expedition, hindi kayo natatakot dito at si VP Sara kasi hello, 2007 up to the present, kung mamimingwit ka dito, definitely baka may mabingwit sila dito. Sa amin naman po, confident tayo on the part of the Vice President, no, na wala naman kasi talagang katiwalian or anything illegal na naganap ng transaction, whether you look at bank transactions or whatnot. No? So, yan, hindi namin masyadong kinakatakutan. Kung meron man kaming concern, it's not takot, but concern na ma-involve ang mga taong hindi na dapat ma-involve, lalo na yung mga private personalities. No? Opo, di ba dito attorney kasama yung mga deposito ng mga cheque, deposito ng mga cash, di ho ba yung bawat transaction dito? So sabi ko nga kanina sa defense, sa prosecution, kukuha sila ng mga experts sa banking, iisa-isahin yung record nito, and pag mayroong malalaking deposito dito, alam niyo ho yun, yung ganun pong hindi kayo takot doon. Ang takot niyo yung mga pangalan ng mga nag-issue ng cheque o nagdeposito.
Yes, because alam niyo kasi we are confident that we will be able to explain everything if there even needs an if something needs an explanation, no. But hindi rin kami natatakot sa pangalan ng mga iba. It's just more of the respect for private rights, 'di ba? Yan naman ang pinaglalaban talaga natin nung una pa lang. Because when you ask for all of these documents, parang you're opening the person up to a very intrusive type of scrutiny. But again, nagdesisyon na po ang korte. We will just have to respect that. And ano naman po, hindi naman po nawawala pa rin yung ating karapatan na mag-object, no, at the time that it is appropriate to object. So I'm sure kung meron man kami nakikitang paglabag pa rin sa karapatang pantao ng kung sino man, whether it be the Vice President or whoever is other parties are concerned, we will still object. Okay, sige po. So, Attorney Powa, thank you for your time. Kami po'y lubos po na nagagalak at nagpapasalamat na lagi ko kayong available para po mabalansi po namin ang aming panayam at hindi kami maturingan po one-sided. Yes. Sino ba kasi tumatawag na one-sided kay Manong Ted? Kaya kayong tatawag yung one-sided si Manong Ted. Idol ko yan eh. O, lipat tayo dito kay kaya Toby Tiangco ho tayo, Toby Tiangco. Mas malaki, mas malawak, wala nang hiya-hiya. It's already, kumbaga, the norm. Hindi, first of all, syempre, may pagbabago naman, lalo na pag... Yan. Ulitin natin. Kasama na po natin sa Bio Zoom si Congressman Toby Tiangco mula po sa Lone District of Navotas City. Magandang umaga, Kong Toby, and welcome back sa ASPN. Good morning, Kong. Yes, good morning, Pat P, and good morning, Ricky. Oo. Kong Toby, napatawag lang kami kasi biglang umano ulit bumalik ulit na nung balik na naman po dahil I guess sa Lunes na po, no, yung SONA, yung unang mga dati na yung mga sinabi mo na nagkakaroon ng bentahan dito po sa Kamara de Representantes, yung mga budget insertions, and maybe because of that nga, di ba, the President last year ni SONA said nga mahiya kayo na ngayon, 1 year na, malapit na. So tatanungin ko lang, from the first time that you revealed this, have you seen any improvement, or because wala talagang brazen na, wala nang pagkakaiba, pareho pa rin itong mga budget insertion, mas malaki, mas malawak, wala nang hiya-hiya, it's already, kumbaga, the norm? Hindi, first of all, syempre, may pagbabago naman, lalo na pag yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na palapit na ng palapit dun sa kaso ni former Speaker Martin Romualdez. Yan ang magpapatunay kung seryoso ang gobyerno sa laban sa korupsyon o hindi, no? Because hindi naman pwede yung mga maliliit na isda lang ang nakulong, hindi naman pwedeng yung DPWH ang nakakulong, hindi pwedeng yung mga contractors lang nakulong, no? Kasi hindi naman naabot sa kanila yung anomalya kung hindi nasingitan ng mga proyekto, yung budget, doon pa lang sa paggawa ng NEP, no? So, ang ibig sabihin, doon pa lang sa paggawa ng NEP ay nagbebentahan na ng proyekto, di ba? At pag binenta yung proyekto, magbabayad yung contractor, legislator, o kung sino man ang gusto ng proyekto ng 20%, no? Of course, yung legislator is over and above. Yung pag gusto mo ng mas marami pang proyekto, dati hindi naman binibenta sa amin yan eh. Ang nangyayari dyan sa amin, hihingin lang namin, di ba? But admittedly, dati prior dun sa bendahan, it is based on your political value, di ba? Pag malakas ka sa Malacanang o malakas ka sa speaker, may dagdag. Pero dito, ang nangyari is, binibenta na sa mga contractors prior pa lang doon sa paggawa ng NEP. Okay? Pagkatapos noon, along the way, kung gusto mo pang magsingit, doon sa mga amendments, sinisingit o doon sa insertion, sinisingit yung additional na binibenta, di ba? Kaya konektado to doon sa unprogrammed appropriations, di ba? Na kine-question ngayon sa Supreme Court. Because ang nangyayari doon, kung gusto pa nila mag-insert, tatanggalin nila yun dun sa programmed appropriations. Yung programmed appropriations, ilalagay nila sa unprogrammed. Para yung binenta nila, yun ang malalagay nila sa programmed appropriation. Nako, sa lahat ng sa lahat ng nakapaligid kay Marcos Jr., kung merong iwas pusoy next administration, ayan si Toby Tiangco.
sumasagwan sa dalawang magkasalungat na ilog. Idol ko yan eh. At tanong, may kasalanan ba si Bongbong Marcos? Sagot niya, wala. Tapos pagka in-interview siya sa kabilang istasyon, dapat talaga, tutukan niyang flood control. Pero wala kasalanan si Marcos Jr. Pambihira. Ganun yung nangyayari doon, no? So, kailangan talaga yung big fish, no? Kasi si Saldico ang point person sa bentahan. Ang sinasabi ko naman is hindi naman magagawa ni Saldico to kung hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez. Alam mo, nung una, ako yung unang-una nagsabi ng pangalan ni Saldico. Ako yung unang nagsabi ng pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. Diba? So, ngayon makikita na natin na talagang iniintay na lang natin yung pag-file ng kaso ng ombudsman. No? Balita ko nasa preliminary investigation stage. Aray ko, balik preliminary investigation na naman. Anak ng toka. Hindi na tayo sa preliminary. Puro na lang preliminary. Anak ng toka. Wala nang pagsasampa ng kaso. Preliminary. Nakaisang taon na tayo. Mahiya naman kayo. Magsusona na tayo ulit. Preliminary investigation. Nakulong na si Rodante Marcoleta. Nakulong na si Mike Defensor. Makukulong pa nakulong din itong si Jingo Estrada. Kay Martin Romualdez, preliminary pa rin. Sila. So, iintayin natin kung ano yung magiging Just to refresh my memory kong Toby, no? Kasi nga dito sa binabasa ko nga yung namin research, 20% ang hinihingi ni Zaldico. Tapos yung mga kontratista, meron rin silang patong. So kung sabihin natin yung proyekto ay 100 million, magkano lang po talaga ang napupunta sa proyekto at magkano pong napupunta sa mga komisyon? Hindi ko alam eksakto, but definitely... Alam mo, ikaw naman, ito naman si Congressman Toby. Alam mo, taga House of Representatives, hindi ka tatagal ng ganyan katagal sa House of Representatives kung hindi mo alam ang kalakaran. Niloloko mo na naman kami eh. Binubudol mo na naman kami, mambubudol na nga yung kaibigan mo si Marcos Jr. Pati ba naman ikaw? May bawas na yung... So kung 100 million, 80 na lang kasi nagbayad kay Saldico ng 20, di ba? Correct. Ngayon, kung pinasa pa ulit. Kasi yung iba naman, hindi naman, pag bumili sila, hindi na sila yung gagawa, ibebenta nila ulit. So bebenta ulit na ng 10%. So that's another 10 million. So 70 million na lang natira sa proyekto. Yun. Tapos syempre may contractor's profit yan na 10% yata ang computation at DPWH. So 10 million ulit yun. So 60 million na lang natira sa proyekto, no? Tapos kung meron pa ba silang ibang binibigyan, yun, babawas mo pa yan, no? So at least sa pinakamalaki, ang matitira sa proyekto ay 60%, di ba? You think 60? Ako feeling ko baka less pa nga dyan eh. Kasi sa pinakamalaki, di ba? Sa pinakamalaki. Sa pinakamalaki. Grabe, no? Ang daming nawawalang pera. Okay, Kawawa talaga yung mga Pilipino, no? We're paying so much and to only get half. less than half pa nga, if ever. Kung I have a question po. No, Yes, and ang problema dyan is lagi namang kulang yung budget, di ba? I mean, kaming mga congressman, hindi naman namin nadadala dun sa distrito namin lahat ng pangailangan ng distrito namin, di ba? Tapos mababalitaan mo na binenta lang yung mga proyekto. Diba? Correct. So dapat kasi ang budget, talagang ang budget dapat is to address yung pangangailangan. Di ba? Hindi naman pwedeng yung budget binibenta. Correct. Tapos hindi na nabibigyan ng proyekto yung mga lugar na mas nangangailangan. Siguro ito yung mga, kung tayo po ay mga ordinaryong mamamayan at taga-subaybay, parang nakakalula talaga pakinggan itong mga bentahan ng proyekto, budget. Ang ganda nitong reporter na to. Ngayon ko pa lang na... Shoutout kay ate. Ganda ni ate. Million, tapos million lang yung napupunta talaga sa kanilang mga proyekto. Kaya po, kakalungkot, no, te? I think what you're doing po is very courageous. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, may kaibigan ka pa kababa dyan sa Kongreso. Kasi po, maraming kaibigan niya si Toby Tiangco. Hindi na magtatagal siya.
lagi kong sinasabi sa inyo, di naman magtatagal dyan sa kongreso dyan si Toby Tiangco. Kung hindi, ano yan eh, ika nga eh, kaya nagtagal yan si Toby Tiangco, nakisama. Ano klaseng pakikisama? Siyempre, nandyan na lahat ng uri ng pakikisama. Ibig sabihin ba, ini-interview yan si Toby Tiangco, walang ano yan, walang kalokohang ginawa yan. Magkakaalaman ho tayo next administration. Malinis nga ba si Toby Tiangco? Yan ang ating malalaman sa mga susunod na kabanata, ika nga. Pero ako itong si Toby Tiangco, hindi na ako bilib dito. Pagka ikaw, dito sa lagay ng bansa natin na to, sinabi mo na walang pananagutan si Marcos Jr. sa lahat ng kabalbalan na nangyari dito sa bansa na to. Anak ng toko, malaki depresya mo sa utak, Brad. Hindi naman ako pumasok sa Para kongreso magkaibigan. para magkapagkaibigan. Di ba rin ko, kasama mo naman kami ni Patpi. Marami na siyang friends. Kahit si Patpi lang binibigyan mo ng 3-piece lagi. Ako wala, samantala matagal tayo magkaibigan. Bibigyan kita, madam, 4-piece. But anyway, going back. Ay, teka, yung 3-piece ay Selos yun, ha? Selos. Nagsiselos. Nagsiselos tong si ate. klaro ko lang, Oo, patis, puto, at saka pansit. Makakalain nila, binibigyan ako ni Kong ng pera. Oy, ko! Baka Hindi naman ako ng baka pala, pero hindi yun, ano yun. 3-piece, patis, puto, at saka pansit. Tapos kay Michelle na lang ko. Kung si ano ba, si Mima Alicia, hindi mo tinapunan ng 3-piece. Mga produkto ng nabotas po yan. Ay, Michelle na lang Kong. Ito, balik po tayo. So, ito nga po. Pansit, puto, tsaka patis. Oo. Yung tunay na patis, ha? Patis Yeah, talaga, patis puro. Tama na, iniingit niyo pa ako lalo. Okay. Ito po. Balik po tayo dito nga dahil I think this is a very brave allegation. But it is a very public allegation which is very specific. Because correct me if I'm wrong, Kong, dahil you were quoted as saying, let's say you're a contractor, you tell Zaldi, I want 1 billion worth of projects. You will pay 20%, or that's 200 million pesos. Then you decide what projects you want, and then we'll insert them into the budget. So this is very, very specific. So ang tanong po ng mga ordinaryong Pilipino nga na talagang, wow, nakakalula, ganito pala ang bentahan, ganito pala yung mga budgetan, meron po ba kayong specific din na mga hawak na dokumento? May actual po ba kayong nakitang transaksyon? Ano po yung mga, or may specific po ba kayong proyekto na pwedeng halimbawa, ito yung sinasabi ko, let's put it in real life scenario. Ito yung hawak ko ebidensya. Kong? Meron. Because madaling ma-identify di ba? Number one, for example, congressman ka na ikaw ang proponent, di ba, ng proyekto. Ikaw ang nag-request ng proyekto. Tapos hindi mo dinala doon sa lugar mo. Oo. Sa distrito mo. Obvious na yun. Oo nga. Hindi mo karapatan yun, hindi mo distrito. Hindi mo karapatan di ba? I mean, siyempre yung mga constituents namin humihingi ng proyekto. So nag-request ka ng proyekto, nakakuha na ka ng proyekto, papagawa mo sa ibang distrito, di ba? Obvious na yun. Ibig sabihin, binenta mo yung proyekto. Wala nang ibang paliwanag doon eh. Why will you na... Okay, sila magpaliwanag. Bakit hindi mo dadalhin sa distrito mo yung proyektong na-request mo? Sila magpaliwanag. At meron akong listahan no mga ganon. Ayun Number po one yan. tinatanong natin, ano po yung resibo Meron po, hawak ni meron. Toby? Meron daw siya. Meron. Oo. Number two, yung party list na napakalaki ng mga insertions. Insertions pa lang. For example, yung Tingog, di ba? Over 5 billion ng insertions niyan. Grabe. O wala naman siyang distrito. Hindi naman, of course, sasabihin niya, nationwide yung constituency niya. Pero, meron ng district congressman na nag-aasikaso doon eh. So kung yung district congressman hindi siya makapagdala ng proyekto sa distrito niya, bakit ikaw na party list na hindi naman directly ang kongresista ng distritong yun, ikaw pa makakapagdala ng proyekto doon sa distrito na yon. So masyadong questionable yan, di ba? Direkta na yan sa district congressman dahil talagang constituency na yan eh. Bakit naman yung party list pa magdadala ng proyekto doon? And in the amount of more than 5 billion sa buong Pilipinas. Yeah. Di ba? Okay. Natingog yan. Tapos yung BHW, Barangay Health Workers na party list, yun ang pangalan nila, nasa pamangkin ni Congressman Saldico, no? At saka yung
Ako Bicol, Yeah. over 2 billion ng mga budget niya, no? Budget nila. So, bakit dadaan yung district congressman Yeah. sa party list Oo. para makapagdala ng proyekto sa distrito niya? Oo Di ba? nga. It doesn't make sense. Correct, yeah. Oo. So what happens to that now, Kong Toby? Talagang ano na yon, parang wala na. Kasi for this year, di ba, because of that flood control scandal last year na when the president made that announcement, wala na ngayon gumalaw ng mga proyekto. Ang DPWH natakot, di ba? Kasi nga marami sa mga engineer, ayan, nasa payatas. So, pero ngayon po, we had Congressman Leviste a couple of months ago and he said, when he goes to Congress, ganun pa din, nag-uusapan, magkano insertion? May lagana pa rin daw yung mga ganyan mga insertion, mga budget insertion. So is it still happening? That's my question. Is it still happening? Oo. Okay. Papi, merong mga sumusubok, di ba? Okay. Merong mga sumusubok. Pero sabi ko nga, para matigilan na yan, because tignan mo, kung walang big fish, kung walang mastermind na makukulong na malaking congressman, ano yan sasabihin na, ay, mainit lang, tapos palamigin, tapos balik sa ano. So dapat talaga may managot, no? Hindi pa pwedeng walang mananagot dito. Hindi naman kapanipaniwala kahit kanino na magagawa yan ng DPWH, magagawa yan ng mga contractors na wala. Tsaka si Saldico in his videos already admitted. Ang sinasabi lang niya, hindi sa kanya napunta, walang naiwan sa kanyang pera. Hindi naman Ang totoo pinadala yun. niya kay former Speaker Martin Romualdez, di ba? Pero Kong Toby, it's on Monday na yung State of the Nation address ng Pangulo. Yeah. Nagsabi na rin si Ombudsman Boying na they're looking at 6 to 8 contractors na sasampanan nila ng kaso. Tapos, sabi ko kay Ricky, rainy season na. So, nanumbalik na naman. Yung mga baka, talaga yung mga tao, nangingit-ngit nga. Sa tingin mo ba, gagawin ng presidente na papanagutin si Martin Romualdez na alam naman po ng marami napakalapit sa kanya pinsang buo ng ating Pangulo? Alam mo, my reply cannot be based on my opinion. No? Okay. Ang reply ko is ganito. No? Aminin man natin o hindi, pag hindi nakulong si Martin Romualdez, walang maniniwalang seryoso ang gobyerno doon sa laban sa korupsyon, no? Hindi, mali. Hanggat hindi nakulong si Marcos Jr., hindi kami naniniwala na talagang sincero ang sistema na to para panagutin yung mga magnanakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Hindi para si Marcos Jr. ang paniwalaan na sincero yung hindi, kalokohan ho yan. And in fact, ang iisipin pa ng taong bayan dyan is pinalusot siya. Why? Because nagbanta siya, di ba? Natandaan mo, doon sa huling sa kaisa-isang video niya na lumabas, sinabi niya na marami siyang alam tungkol sa gobyerno, sa administrasyon, at hindi siya papayag na siya ang magiging scapegoat. Ang exact quote nga niya dyan is, I will not go down alone. Di ba? So, ano magiging interpretasyon ng tao dyan? Magiging interpretasyon ng tao dyan sa ayaw man natin o hindi, sa ayaw man o hindi ng administrasyon is, ang isipin is, takot sila na baka pag kinulong nila si former Speaker Martin Romualdez, kung ano-ano sabihin. So, Itatawag niya daw yung presidente. Takot sila doon sa alam ni Martin Romualdez. So, they will have to prove talaga, no? The burden. Ibig sabihin, alam din itong si Toby Tiangco na warak ang gobyerno pagka kinulong nila itong si Martin Romualdez. Ito ano ko to? Kumbaga, kung mali ako, maganda kung mali ako. Pero ang aking fearless forecast dito, hindi tayo matatapos sa preliminary investigation kay Martin Romualdez. Kung mali ako, wala nang problema. Di mali si PH Update, kinulong si Martin Romualdez, di mawawarak ang gobyerno dahil kakanta ni Martin Romualdez lahat ng mga kasabwat dyan sa mga manumalyang flood control project. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kayo lahat. Maraming salamat to. Sa mga nakakapansin na medyo dumalang ang upload natin, medyo meron ho tayong mga inaasikaso kaya medyo dumadalang yung upload natin. Pero pagka panahon ho talaga na, siyempre, weekend ho ngayon tigilan yung relax ho muna kayo. Diba? Marami hong lalo na medyo maulan, matulog ho kayo. Mag-relax dahil
Sa araw ng Lunes, bakbakan na naman ho. Ano ho yan, ika nga. Wala hong humpay yan, dire-diretso yan. Maraming salamat ho, mag-ingat ho kay lahat. Mahal natin Pilipinas. Saludo dito kay dito kay asa si ating maganda. Asa si ate. Yun, palakpakan natin to si ating maganda. Wala akong naintindi sa pinag-usapan na lang. Tinitingnan ko lang ito si ating maganda.